Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin itong Bingo Plus fiasco na to. Well, hindi naman siya fiasco kasi nga yung maliit na nook and cranny natin dito sa internet lang ang talagang, well, ang merong siguro masasabi natin na hindi magandang timpla sa mga ganitong klasing pakulo ng ating bansa. Okay. So, una muna, siguro maggawa muna tayo ng baseline dito. Kasi maraming sad reacts to. I'm thinking na kaya maraming sad reacts kasi nga most of these people are well loved by many. Okay. Siguro okay na 'yan. Mamaya na lang natin gawin anuhin yung mamaya na lang tayo magbasa ng mga comments. Pero pag titignan mo naman, kahit si Vice Ganda I mean, puro heart react siya. Si Piolo din, puro heart reacts. Ito, si Jack Roberto, hindi masyado. Parokya naman, heart reacts din. Ito, heart reacts na ulit. Hindi ko kilala to. Sino ba to? Pero, hindi, ito, sino ba to? Si Moira yata ito, di ba? I'm not sure kung sino to. Pero I am just saying na yung batch of people na nandito are very well known. Specifically si Vice Ganda. Now, Bingo Plus, for all intent and purposes, is legal. Okay? Legal po ang Bingo Plus. Wala silang binibreak na batas sa pagpopromote. Actually, miski yung illegal pag pin-promote mo yon, hindi naman necessarily illegal agad yon. Kasi nga, as I've said, wala kasi talagang batas towards sa pagpopromote ng sugal. That's why there is a Senate hearing yung 2024 kay Ma'am Risa Ontiveros, di ba? Kasi nga, ang nangyayari, magsha-shutdown ng PAGCOR ng isang website, pero 2 or 3 naman yung babalik, di ba? Kahit sabihin nyo ng 600 yung na-shutdown nila, madali lang naman gumawa ng website with the same format. Pero, merong mga legal na nag-ooperate dito sa Pilipinas na matatagpuan nyo mismo sa mga apps na paborito nyo, di ba? Halimbawa, etong Bingo Plus na yun, lagi kong nakikita yan sa Grab, di ba? Kasi ako, umu-order ako sa Grab, so makikita ko yung Bingo Plus na yan. Now, for you to land Vice Ganda as one of your promoter, you must be very, very rich. Or at least yung company mo is doing really, really well. Now, that is a problem, mga kamatis, mga kaibigan, kasi mainstream po si Vice Ganda and her influence is malawak talaga. Talagang hindi lang to pang internet lang. Internet plus TV plus radio and everywhere. Vice Ganda is already a ubiquitous part of our lives, di ba? Ibig sabihin, para na siyang level ni Tito Vic and Joey in terms of popularity. Everyone knows Vice Ganda and also everyone knows Piolo Pascual. My point here, mga kamads, mga kaibigan, is that we are in an inflection point pagdating sa pagpo-promote ng sugal. O Nico David, ikaw din naman Kung sinusuportahan ka politiko, well, yung mga politikong sinusuportahan ko, you can shun them or you can accept them. Nasa sa inyo yun. Walang mawawala sa inyo. Dito kasi meron. There is a level of addiction na pwedeng ibigay sa inyo ng sugal. I have been reiterating that for for how many times now dito sa platforms ko. Whether you like me or not, I am not the things that I am saying is data, is information. These are all facts. 'Di ba? So, problem ng mga kamatis, mga kaibigan, it's getting into mainstream. Now, bago tayo pumunta dun sa natin dyan, dun sa rant natin dyan, bumalik muna tayo dun sa nangyari nung isang araw. Kasi si Rasi kasi, yung isa, kaya nag-trigger tong pagko-content ko is because nagkaroon kasi siya ng issue in relation sa pagpopromote ng Bingo Plus. Again, what he did was perfectly legal. Ang tanong na lang doon, baka may kontrata siya sa Bingo Plus kasi usually pagka malaking kumpanya yan, papapirmahin ka muna sa kontrata, either virtual or yung makapal na kontrata, and you have to, in my opinion, kailangan may abogado ka na kasama doon para basahin yung kontrata mo. My point here is that iba yung treatment ng tao sa nagpo-promote na celebrity at saka influencer. When in fact, yung celebrity yung mas delikado pag nag-promote kasi mas malawak yung reach nila. Kasi hindi naman usapan dito yung kung sino yung nagpo-promote yung reach mo ang usapan dito Like for example, si Vice Ganda. Si Vice Ganda is 100 times as popular as Rasi or even more than that, 'di ba?
Kasi nga hindi lang naman siya social media, pati TV eh. You ask a normal person kung sino to, kilala agad si Vice. Pero si Rasi, you ask, niche yung may kilala kay Rasi. So, again, pero so why all the fuss kay Rasi and then not kay Vice, di ba? Doon ako na gugulumihanan kasi mas delikado, pinaka-delikado kasi na talaga na ipopromote mo rito sa internet is actually gambling. And I'm not talking out of my ass dito, or I'm not talking about kasi mas pinapakita ko sa inyo na mas worse yung ginagawa nila kaysa sa ginagawa ko. No, I'm not talking about that. I am talking about empirical data coming from the World Health Organization. Remember, yung tinatry na ipasa na batas ni Cayetano, tandang-tanda ko pa yon. Si Cayetano kasi nagtry siya na magkaroon ng anti-online gambling law. Pero naka-bill pa lang yon. And under that bill, may citation siya sa World Health Organization and how dangerous yung mga ganitong klaseng mga pagsusugal. Gets nyo, mga lods? Ngayon, buhay niyo yan, end of the day. Kung gusto nyong gawin yan, gawin nyo. Pero ang akin lang dito kasi, agawan na lang to ng audience kung sino yung malululong dito. I am not saying na shun away any form of gambling. Gusto nyo makipagpustahan dyan sa Gedli, bahala kayo. But I am just saying the effects on the brain of gambling. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang yung tinuturo ko sa inyo. I am not castigating Vice Ganda for doing this. For all we know, it's good, it's easy money. Diba? Anong gagawin niya? Yung image and likeness niya, gagamitin niya lang para ipakita yung para mag-host or mag-model sa ganyan, and then bam, may kikitain na siya. Who wouldn't want that? That's like at least a day in her life, o di ba? Pero dun sa mga maapektuhan niya, that would be an addiction all their lives, di ba? So there is an ethical consequences dito sa mga ganito, yung negative impact niya. I forgot the term dun sa societal cost, yon. Yung societal cost ng pag-promote ng sugal ay mas mataas. Ikaw din naman. Yung mga politiko kung sinusuportahan mo. Well, you can support and not support the politicians that I am trying to platform in my social media. Pwede. Use your critical thinking. Kung sa tingin nyo bullshit yung sinasabi ko sa politician, then by all means, do not support. Pero sana lang pagdating sa sugal, kasi I am also a poker player. And I have experience sa mga ganitong bagay. Plus, yung credentials ko pagdating sa education. I've studied this so deep, mga kamats, mga kaibigan. And when I tell you that this is fucking dangerous, it's motherfucking dangerous, mga kamats, mga kaibigan. This is why. Pero do I hate Vice for doing this? Hell no. Hell no. Siyempre, ang matik yan, self-preservation ng gusto ng tao. Pero between Vice and kay Rasi, I support Rasi more. Why? Kasi he said no. Magkano yun kay Rasi? Rasi magkano yun? 300? Diba? Pero congratulations kay Rasi. But kay Vice, these are in the millions, mga kamatis, mga kaibigan. What, for 2 nights or 3 nights of your life or a day in your life? $1 million pesos just by walking and standing besides an advertisement? That's a no-brainer, mga kamatis, mga kaibigan. The thing that I am saying here is that I do not hate the person in front of me right now. I don't hate Vice Ganda for promoting that. I actually understand her for doing so. I don't hate Papa P for doing so. But again, the audience na maiengganyo nila, this is what I'm trying to pull you away. Kunyari, si nanay mo, nakita mo, nagbibingo plus, i-start na yan. Sabihin mo, pakinig mo yung sinasabi ko, ito yung makulit doon sa internet, o yung kalaban ni ganito, ito yung sabi, ganyan. Yun lang yung point ko dito, mga kamads, mga kaibigan. I have no hatred sa mga nagpo-promote ng sugal. Ulit-ulitin ko yan. Kahit araw-araw, ulit-ulitin ko yan. Pero, naiintindihan ko sila kasi galing din ako dyan eh. But, kumbaga, I don't hate the player. I hate the game. Yun. Dun yung ilagay. Dun yung gawin yung paradigm. But, I understand them. Putak, si Jack Roberto.
Grabe, ang gwapo niya ngayon, di ba? Palakpakan! Break lang nila ni Barbie, matagal na. Eto, parokya ni Edgar, di ba? Si Gabe yata yung pangalan niya, di ba? I believe may yung isa si Bowie, tapos si Chito Miranda, I forgot the name of the guitarist. But these people, I am a fan of them and I understand. If magbukas pa sila ng tuna, sabay biglang mag-Bingo Plus, I understand them. What they're trying to do. It's self-preservation. Kasi alam ko, dati nagkaroon ng cancer scare. Itong yung second guitar nila. But, yung Bingo Plus could augment that. Diba? So, I understand. But, then again, I also would like to provide caution, to say caution to everyone watching this. Mga kamatis, mga kaibigan. Yeah, bingo lang yan. Pero sabi nga sa kanta, nagsimula sa patikim-tikim, bisyo'y biglang lumalim. Yun lang naman yung sa akin for today. Kaya mga lord.